kakaubot. Makaradol, Fred Padernos, Istorya Pakaradol! Para sa ating mga Facebook users, sa mga nagmamayari ng mga Facebook accounts, mga pages, at mga content creators, lahat ng gumagamit ng Facebook, para sa atin ang usapan na ito. Alam mo, dahil sa mga nangyayari ngayon na mga insidente, lalong-lalo na sa mga paaralan, na kung saan maraming mga karahasan ang nangyayari gamit ang Facebook, at nitong huli ay mayroong mga nangyari din na gamit talaga ang Facebook, ay mayroong mga mambabatas na nag-iisip at pinag-aaralan ngayon ang posibleng pag-ban o pagbabawal na ng Facebook sa Pilipinas. Dahil sa tingin nila, dito mababawasan, maresolba ang mga karahasan na nangyayari dahil at gamit ang Facebook. Alam mo, on my own opinion, ang bagay na yan ay yung punto na yan ng ating mga mambabatas, sa aking opinion at sa aking pananaw, maganda ang layunin na yan. Magandang layunin. Pero, alalahanin natin, timbangin natin ang ganito. Ito, dalawa timbangin natin. Ang mga positibo na naidudulot ng Facebook at ang mga negatibo na naidudulot ng Facebook. Yan, timbangin natin yan. Alin bang mas matimbang sa atin? Yung mga negatibo o mga positibo? Pag-usapan natin. Ang Facebook, kung hindi pa ninyo alam yung iba, ang Facebook ay isang malaking livelihood provider ngayon ng bawat tao. Kahit saan yan sa mundo, hindi lang sa Pilipinas. Isang malaking livelihood provider ang Facebook. Ulitin ko ang Facebook ngayon ay isang malaking livelihood provider ng kahit sino man na marunong gumamit niyan. Bakit? Ang Facebook ay nagbibigay ng hanap buhay sa sino man na marunong gumamit ng Facebook. Paano? Ang pagiging content creator ay isa yan. Content creator, magagawa ka ng kung anong mga content, kinakagat ng publiko, maraming nanonood, maraming pumapasok na mga advertisement, at yung content creator ay kumikita dyan. Halimbawa, si Ivana Alawi. Nakita niyo yan? Nasa Facebook, na laging nasa social media. Ang kanyang followers, sa huling tingin ko, ay umabot na ng 50 million. Followers yan sa Facebook Sa tingin ko, ay talagang kumikita na ng malaki ang kanyang Facebook. Paano? Ikita mo, namimigay, ginagawa rin niyang content, namimigay ng maraming cellphone, mga mamahaling cellphone, bibilin ng tig-100 na cellphone, ipamimigay sa kanyang mga followers, sa mga nadadaanan niya, ang mamahalin na yan ng mga cellphone. Hindi ka makabili ng ganong karami kung hindi ka kumikita dyan sa iyong Facebook page. At bilang pasasalamat yan, ay namimigay siya. Hindi lang yan, hindi lang si Ivana Alawi, ang dami dyan. Ang iba pa nga dyan, namimigay ng kabuhayan, na tumutulong sa mga medical problems ng ilang tao. Ang iba dyan, pag nakakita sila ng kawawang pamilya na nakatira lang sa talagang hindi matirahan ng tao, ipinapaayos nila, ginagawa nila ng disenting bahay man lang, kahit maliit, basta disenting matirahan, kisa doon sa mga tagpi-tagpi na mga karton na kanilang tinitirahan dati. Ang dami dyan na nagbibigay. Kung ano-anong may binibigay, ang ibig ko sabihin, maraming positibo. Itong mga Facebook content creators na kumikita, ibinabahagi din nila sa mga tao yung grasya na kanilang natatanggap mula sa Panginoon gamit ang Facebook. Merong iba dyan na hindi naman mga sikat na mga content creators, pero kumikita rin, nakakatulong sa kanilang pamilya. Marami. Sa mga government agency, sa kung ano-anong mga agency, gamit na gamit ang Facebook. Halimbawa, sa police, sa army,
sa Navy, sa Coast Guard, sa mga government agencies, kahit sa police. Gamit din lahat ang Facebook sa pagpapalaganap ng mga balita, ng mga warning, mga programa, ng mga development programs, at kung ano-ano pa. Information, gamit na gamit ang Facebook sa information. Marami actually kung ating pag-usapan lahat ng mga positive about sa Facebook. Yang negative naman, marami ba? Marami-rami din. Pero kailangan ba nating isakripisyo ang mga positibo na dulot ng Facebook kaysa dito sa mga gumagamit ng wala sa ayos, ginagamit sa kasamaan ng Facebook? Sa tingin ko, hindi natin dapat si Facebook pag-initan upang i-ban natin sa bansa. Ang dapat natin bantayan ng mga otoridad, ang dapat bantayan, gamitin lahat ng mga pwedeng tumulong dyan na mga ahensya ng gobyerno na tuntunin itong mga kriminal o kung sino mang mga gumagawa ng kalokohan sa Facebook na ginagamit sa kasamaan ng Facebook. Yun ang dapat habulin. Hindi ang pagbaban ng Facebook ang dapat tutukan ng ating mga mambabatas. Yung ating mismo mga mambabatas nakikinabang sa Facebook. Alam mo yung mga mambabatas, mga politiko, congressman, senador, kung sino-sino pa, mga mayor, lahat na ng politiko. Dati-rati, nung wala pang Facebook, bawat activity nila, mag-imbita ng media yan, mga ribbon cutting, mga, anong tawag dyan, inauguration, kung ano-anong mga activity sa kanilang mga distrito o kaya localities. Mag-imbita ng media yan para i-cover ang kanilang activity at nang malaman ng tao. Nung nandito na sa Facebook, wala na. Insignificant na sa kanila ang media. Kasi sila mismo nakapagkukusa kung saan mo nawaray, naglulugaring na. Naglulugaring na hera. Nagkukusa na sila, nakakapagsarili na sila na mai-publish ang kanilang mga development, mga program, pati mga pamumulitika gamit ang Facebook. Yan ang sinasabi ko na mismo mga politiko nakikinabang sa Facebook. Kaya yung mga politiko dyan na nag-iisip ngayon na iban yung Facebook sa Pilipinas ay mag-isip-isip kayo. Kasi sa bandang huli, kayo rin ay tatamaan dyan. Kunti lang itong gumagawa ng mga kalokohan sa Facebook. Sila itong habulin at panagutin at ng kanilang malasap naman, ng kanilang malasap ang mga consequences na dapat kinakarap sa paggamit ng kasamaan ng Facebook at sa mga ginagawa nilang illegal. Yun ang dapat habulin ng ating gobyerno. Tingnan mo. Ang Facebook noong 2025 ay umabot sa 3 billion US dollar ang kanyang mga binayaran na mga content creators. Imagine mo yan, in 2025, merong 3 billion US dollars. I-convert mo yun sa pesos. By the way, itong 3 billion US dollars in 2025, sa buong mundo ito, worldwide, hindi ito sa Pilipinas lamang. So, ibig sabihin yan, worldwide, maraming natutulungan ng Facebook. 3 billion US dollars na kailang na ipamayad sa mga content creators in 2025. Kasama na dyan ang Pilipinas, syempre. At sa buong mundo, worldwide, nasa 12 million, 12 million ang mga monetized na mga Facebook accounts ng mga content creators. Monetized. Ibig sabihin, kumikita o nababayaran na. Kapag depende sa kanilang content, depende sa views. Monetized. Nababayaran na. Imagine mo yan. 12 million na monetized content creators, Facebook pages. Maraming taong kumikita dyan. Nabubuhay ang maraming tao sa pamamagitan ng Facebook. Makikita ninyo yan. Kahit yung mga magsasaka, kahit yung mga PWD, magsasaka na, PWD pa, mga batang maliliit, nagko-content creation na, millions ang views, kumikita yun.
at least malaking tulong yun sa kanila. Maliban sa kanilang pagsasaka, nahahango din sila sa kahirapan sa pamagitan ng content creation sa Facebook at sila'y kumikita. O di ba? Walang ano yun, ha? Kumikita itong mga tao ito, walang gasto ang gobyerno. Walang gasto ang gobyerno. Ha? Walang pakialam ang gobyerno sa kanilang paghanap buhay. Ang ibig kong sabihin, walang tulong ang gobyerno sa kanilang paghanap buhay sa content creation. Pero pagdating sa tax, may pakialam ang gobyerno. Kumukuha si gobyerno ng taxes mula sa mga income ng Facebook. O di ba? 'Yun ang sinasabi ko na mag-ingat tayo sa mga move natin sa pagbaban ng Facebook. Kasi hindi masama si Facebook. As a matter of fact, kung inyong iisipin, maganda nga itong ginawa ni Mark Zuckerberg, itong founder ng Facebook or Meta. Gumawa siya ng malaking platform, itong Facebook na ito, sarili niyang gasto, sarili niyang kaalaman, pero nakikinabang buong mundo. Kahit hindi niya kilala, nakikinabang kumikita gamit ang kanyang platform na Facebook. Siya mismo ang nagbabayad. Masipag ka lang mag-content, masipag ka lang maggagawa ng mga content na kakagatin ng tao, binabayaran ka ni Facebook. Kilala ka ba ni Facebook? Hindi. Pero binabayaran ka. Wala ngang face-to-face kayong pag-uusap eh. Mag-ano ka lang ng dokumento, submit, babayaran ka na. O, di ba? So, malaking livelihood platform ito para sa mga tao, para sa mga Pilipino, lalong-lalo na ang Pilipino sa Pilipinas na ang hilig-hilig sa Facebook, ang hilig-hilig mag-content kahit ano-ano. Gustong-gusto ni Facebook yun. Mag-content ka lang ng wag lang yung ano. Alam mo, may in-house policing ang Facebook nasa kanilang community standards. Pag ikaw ay gumawa ng mga content na hindi ka nais-nais, bawal doon sa community standards, wawarningan ka ni Facebook. Si Facebook mismo magwawarning sa'yo, mayroon silang mga AI detector at sinasala nila ang mga content mo kung ito ba ay nakakasama o hindi. Pag ito'y nakakasama sa community, base doon sa community standard, i-restrict ka, wawarningan ka. Na, oops, may violation ka sa ganito, sa ganito, sa ganito. Kagaya yan, meron akong kilala. Malaki na ang kanyang Facebook page, malawak na. Kaya lang, nakapag-content siguro siya ng hindi tama at bawal doon sa community standard, na-strike yung kanyang Facebook. Na-strike. Suspended ng 6 na buwan. Kita mo yun? 6 na buwan wala kang kita. Dahil na-suspended ka. At after that, baka hindi pa may balik yun. Baka lang. Depende sa decision nila sa pag-review. Kasi si Facebook mismo ay pinupulis tayo. Kaya itong mga dito sa atin sa Pilipinas, itong gumagawa ng mga kalokohan sa Facebook, gamit ng Facebook, dapat pinupulis din ng pulis natin. Hindi na si Facebook ang pupulis. Malibang kay Facebook, yung Philippine National Police mismo, pupulis sa mga ganyan. Yun ang dapat habulin. Hindi yung pagbaban sa Facebook ang dapat atubagin ng ating mga mambabatas. Okay? So, ganon. O ito, para malaman pa ninyo, Para malaman pa ninyo. Ano-ano ba ang mga social media platforms na nasa ilalim ng Meta? Ito, malaman ninyo yan. Isa dyan ang Facebook. Kasama riyan ang Instagram. Yung mga social Instagram. Yung mga social din. Thread, meron dyan. WhatsApp. Itong WhatsApp na ito, hindi ko ito kilala. Hindi pa ako minsan gumamit nito. At Messenger. Kaya dito sa atin sa Pilipinas, ang palagi nating naka-encounter na mga gamit-gamit ng mga tao, ito. Facebook, Instagram, Messenger. Itong Thread at saka WhatsApp, baga bihira lang natin ito maririnig. Pero Facebook, Instagram, at Messenger, yan. Itong WhatsApp, minsan nagagamit lang ito sa mga panluloko. Yung WhatsApp nga kasama yan sa mga binabantayan ng intelligence group.
kasama doon sa Gurbox na mga online games na nagagamit din yan. Pero lahat ng ito, nabanggit ko, under Meta, Facebook, Instagram, Thread, WhatsApp, Messenger, lahat yan nasa Meta. Halimbawa, walain mo yung Facebook. Maraming madadamay or maraming matitira. Ha? Bakit madadamay? Ang Facebook naka-attach sa Messenger. Pag tinanggal mong Facebook, hindi ko lang alam kung maiiwan si Messenger. Ha? Kasi magkakakabit yan silang lahat. Facebook, Instagram, Thread, WhatsApp, Messenger. Pag winala mo ang Facebook, maraming mawawala ng hanap buhay. Isa yan dapat sa isipin ng ating mga politiko, mga mambabatas na gumagawa ngayon ng hakbang, pinag-iisipan na pagbabawal ng Facebook sa Pilipinas. Kayo dyan mismo, mga politiko, lalo na si Mr. Live, si Mr. Live Ceiling, nandyan lagi ang mukha nakabalandra sa Facebook dahil meron siyang mga gustong yak-yak doon sa kanyang mga kalaban. Pero ngayon, medyo tumahimik. Mukhang natamaan yung kanyang bukol. Tumahimik ngayon sa kakalive, ha? O, yan. So, ganyan. So, kayo ngayon dyan na nanonood dito, are you in favor? Ha? Payag ba kayo na i-ban yung Facebook sa Pilipinas? Gaya nung ginagawang hakbang ngayon ng ilang mga mambabatas na pinag-iisipan na i-ban, ipagbawal yung Facebook. Payag ba kayo? Oh. Kung payag kayo o hindi, paki-comment dyan sa baba ang inyong rason. Bakit dapat i-ban at bakit hindi dapat i-ban? Pero ako mismo, naninindigan na ako ngayon na hindi dapat i-ban ang Facebook. Unang-una, malaking gamit yan sa komunikasyon. Pangalawa, malaking gamit yan sa edukasyon. Pangatlo, malaking gamit yan, marami nakikinabang dahil kabuhayan na ngayon ang pag-Facebook ng maraming tao. Maraming nabubuhay, kumikita sa Facebook, kaya yan dapat pag-isipan ng ating gobyerno kung ibaban o hindi. At yan na muna ang ating balita ngayon dito sa programa natin Istorya Pakaradol. Dito lang yan sa Radyo Abante is JTV.